Samantala, pinatitiyak ngayon ni Pangulong Aquino sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno ang mga nararapat na tulong sa mga naapektuhan ng habagat ngayon. Ito ang tinututukan ngayon ng Pangulo matapos makabalik mula sa Zamboanga City. Narito ang report ni Elena Luna. Sa kanyang pagbabalik sa Maynila, 3 meeting ang nakapila sa schedule ngayong araw ni Pangulong Aquino. Una rito ang 10 a.m. meeting niya kasama ang Presidential Management Staff at si Cabinet Secretary Jose Rene Almendras. Agad itong susundan ang pag-uusap naman nila ni Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. ng 11 a.m. Nasa schedule rin ng Pangulo ang meeting ng alas 2 ng hapon kasama muli si E.S. Ochoa at mga kinatawan ng DOTC. Bago umalis ang Zamboanga, ibinahagi na ng Pangulo ang mga haharaping trabaho ngayong linggo. And then there's so many other things. Meron ako isang assistant, no, si Director Haber, who actually is the last person to look at papers before it gets to me. Yung mesa raw ho niya, tsaka yung mesa sa likod niya, yung mesa sa gilid niya, natakpan na raw sa dami ng mga dokumento. So these are appointments, for instance, in customs, and so many sundry items, no, na talaga in the bureaucracy of government at work. Now, very needed personnel like the Deputy Ombudsman has to be appointed. No? Presiding Justice of the Sandigan Bayan, I understand, also is part of what has to be tackled already. Ayon rin sa Pangulo, bibigyan din niya ng atensyon ang lalawigan ng Batanes na apektado ng bagyong Odette. Dahil tingnan ko naman yung Batanes. Yung Batanes, yung report sa atin, medyo rough pa yung tubig. Yung kaya mag-transport sa daungan ng Batanes, medyo hirap na tumahak nung ganong klaseng alon. Yung ating Hamilton class cutter, si Gregorio del Pilar, inatasan din, pero hindi naman siya talaga, kumbaga, transport of goods. So, yung mga 2 days ng sailing time, tinitingnan ko pwede mapamadali, kung pwede yung mga C-130 maghatid na mga kailangan na doon. Kailangan natin tingnan naman yung sitwasyon sa Batanes na meron mga physical difficulties na kailangan overcome. Sa pag-alis ng Zamboanga, tiniyak naman ng Pangulo na hindi bibitiw ang gobyerno sa pagtutok sa sitwasyon sa syudad, pati na rin ang pagtulong sa pagbangon ng Zamboanga City. So dito, iwanan ko na in very good hands between the SND, the SILG, and the Secretary of Social Welfare and Development. Then I have to check naman on other places in the country para manigurado naman na they're also being taken care of. And lahat ng mga naantalang trabaho ko for the past week, for instance, yung Deputy Ombudsman, no, yung appointment, na pinaalala sa atin ng Ombudsman na kailangan niya, lalo na nandito na sila sa stage doon sa PDAF ng preliminary investigation. Kailangan niya katulong para mapamadali yung investigation amongst other things. So, ulit, talagang iwan natin sa Zamboanga, huwag kayong mag-alala, no? Hindi yung bahala sa iyo. Kumbaga, habang hindi pa natin tapos, o mula nung siguro on the first or the second day, talagang pinag-uusapan na yung paano yung rehabilitation. Okay? So yung paano rehabilitation, ginagawa ang plano ngayon, tatapusin na yung mga detalye, pondo naghihintay lang ng plano na pagkakasundo ng lahat ng sektor, implementation na. Hindi yung plano after 6 months, implementation after a year or a year and a half. So the next time I come back here, ay palagay ko naman ma-itemize ko na all the things that can be expected. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.